Kaugnay po ng balitang yan, makausap natin si Atty. Jose Dino, External Legal Counsel ng Don Mariano Transit. Good morning po, Atty. Dino. Good morning, Mr. Clavio. Opo. Kamusta ho ba itong inyong driver? Ano ho bang record sa inyong kumpanya? Unang-una, Arnold, nagpapasalamat ako sa tawag ninyo dahil napagbigyan ng kumpanya ng pagkakataon upang magpaliwanag ng kung ano yung katunayan dito sa pangyayari sa aksidente. Napakalungkot, Arnold, na baka hindi alam ng mga mamamayan natin na yung driver na to, napakabago lang po niyan sa kumpanya. Nagsimula lang po siya sa amin ng March 28, 2012. Ngayon taon lang po yan, kabago-bago lang po. Saan siya galing? Driver na rin po yan sa ibang mga transit. Pero ibig sabihin, wala siya ibang record sa LTO o police na naging kaskasero to o pabaya? Wala pong record yan kasi po napakahigpit po ng Don Mariano. Kung pwede ko pong mabanggit, bago po yan nakapasok sa amin, hiningan po namin yan ng NBI, police, barangay clearance. Pumasa po yan sa driver's apprenticeship program namin, trade test, MMDA seminars on road safety, in-house technical and safety seminars. Meron pa rin ho kaming in-house moral value seminars, tsaka yung random drug testing. Kaya po talagang, siguro po talagang pure accident yung nangyari. Okay, yung doon muna tayo sa parusa no, na ibinagsak ng LTFRB. Tama ho ba, 21 unit ninyo ang hindi mo na pwedeng bumiyahe ngayon, Atty. Dino? Kinukumpirma po namin yan, Arnold. Actually, nalaman po namin na nagbaba na ang LTFRB ng parusa sa amin na preventive suspension. Yung isang prangkisa po namin na may lamang 21 bus, sinuspinde. Ang ginawa po kagad ng opisina, hindi na po namin inantay na isilbi sa amin yung suspension order. Pinapunta na po namin agad yung tao namin para opisyal na tanggapin yung suspension order para kami po ay agad suspendido. Hindi na po kami nagantay. Okay, hindi nyo ito i-apila? I-apila po namin dahil nga po napakalungkot. Can you imagine 20 other buses who were not even part of that accident na apektuhan. Ilan pong mga drivers at conductors ang mawawalan po ng hanap buhay in a span of 30 days for something that they did not have any hand in. Atty. Sabi nyo, yung isa naming prangkisa may 21 units, so may isa pang prangkisa ang Don Mariano? Iba-iba pong prangkisa kasi yan kasi bawat franchise may laman na 5, may laman na 8, may lamang 4. Ito po yung prangkisa kung saan nandoon yung bus sa Mampalad, 21 po ang laman. Pero batay po sa attorney, batay po sa record ng LTFRB, lumilitaw na kasama rin po kayo sa parang 10 kumpanya ng bus na itinuturing na killer bus daw po sa EDSA. Tama ho ba yun o maling pananaw po yun? Dahil ito'y binatay sa record ng LTFRB. Ang sagot po namin dyan ay siguro po ay i-double check po natin yung records ng MMDA at LTO. Kasi ang records po namin in a span of over 2 years from 2009 up to 2011, there were only 6 or 7 na accidents. And for this year, iisa pa lang po, yan pong nangyari nung July 4. At kalimitan po sa mga aksidenteng yan, ano hong dahilan? Involved ho ba yung bus driver din po? Ito pong bus driver nitong July 4? Hindi po, yung mga nababanggit yung sabi niyong aksidente, ito ho ba may human factor o aksidente ho lahat? Talaga pong mga aksidente. Lang. In fact, yung mga nasangkot po dyan, wala naman pong nakulong. Up to now. Kaya ibig sabihin po, wala pong mga talagang kasalanan na nasangkot yung mga drivers namin. Doon sa mga biktima, hanggang saan ho yung tulong na inyong ipapaabot? Bukod po sa, siyempre, yung hospital expenses po, may nabanggit din ho, pati ho yung mga gamit nilang nawala, sasagutin po ng Don Mariano Transit, attorney? Opo. Bibigang linaw po namin na kaagaran po nung July 4 mismo, lahat po ng gastusin sa hospital ay sinagot na po ng kumpanya. Ikalawa, meron pong
nagbigay din po kami ng tulong sa mga medisina, almost over 3,000. Opo. Ang medyo contentious area na lang po ay yung claim nila sa mga nawala daw nilang gamit. Kasi yung iba nawalan daw ng yung nabutas yung pantalon, nawalan daw ng wallet, yung isa daw BlackBerry. Yun po ay bine-verify mga cellphone. At kami naman po ay titindigan po namin, haharapin po namin yan. Okay. Wala po kaming record na tumatakbo sa pananagutan. Atty. Dino, kayo ba'y nagpapatupad na rin po ng buwanang sweldo sa mga bus driver po ninyo? At o may mga reservation pa rin kayo dito sa ordinansang ito? Matagal na po namin pinag-aralan yan. Kamakailan po ay dinalaw na po kami ng DOLE inspection team. Opo. Binigyan po kami ng 5 araw upang implement, padala sa opisina nila yung aming compliance program, and we will comply po. So swelduhan na po sila. Opo, Plus commission. Po. Tama ho ba? Plus commission? Opo. Okay. Attorney, kayo ba mismo didisiplinahin nyo itong bus driver na ito na nagte-text daw habang nagda-drive? Maraming salamat po sa tanong nyo na yan. Ngayon po, ngayong araw, ang kumpanya po ay magpapadala sa kanya ng show cause order at preventive suspension. Ikalawa po, sa Tuesday, patatawag po namin siya sa isang administrative hearing. Opo. Kapag nalaman po namin na may katotohanan na, number 1, bakit po siya nandun sa may taas ng flyover? Bawal po yon. Number 2, kung totoo po nagte-text siya at siya po ay bawal reckless. Talaga ron, At kung siya po ay mapatunayang reckless, kami po mismo ay magpapataw sa kanya ng kaso. Yung damage po sa bus namin, lagpas po 100,000. Pero alam Yung niyo po, damage, niyo po, bailable din po ito. So, hindi kayo mag-extend ng tulong para makapagpiansya itong driver. Meron po silang mga cash bond na may hulugan po sila na it will answer for mga bail bond, mga for lawyers fees, etc. So, pag napatunayan kayo mismo, magsasampa ng kaso laban doon sa bus driver ninyo? Kung pinakailangan po dahil po sa laking perwisyo sa kumpanya na dinulot niya. Okay. Attorney, maraming salamat po. Good morning. Maraming salamat po. Good morning. Attorney Jose Dino po, External Legal Counsel ng Don Mariano Transit Bus.